Brianna, bahagyang tinapik ni Asher sa pisngi ang natutulog na dalaga. Umungol ito at bahagyang gumalaw, ngunit nanatiling nakapikit. Walang pagpipili ang bumaba siya ng kotse at lumigid sa passenger seat. Pagkatapos tanggalin ng seatbelt nito, ay maingat na pinangko niya ito. Nasa basement na sila ng condominium building kung saan naroon ang unit niya. Doon na sila dumiretso pagkagaling ng birthday party ng kanyang ninong. Halos madaling araw na, kaya wala silang kasabay sa loob ng elevator. Pagkatapos pindutin ang buton ng ika-6 na palapag, ay natuon ang pansin niya sa maamong mukha ng pangkuniyang dalaga. He felt a sudden fondness for her. Masuyo niyang hinalikan ito sa noo. But when his eyes focused on her luscious lips that were partly open and biting, bigla ay pinagpawisan siya ng malapot. He tried to divert his eyes from those lips, but he couldn't help thinking what would it feel if he pressed his lips on hers. Hindi niya maintindihan ng sarili niya kung bakit nag-iisip siya ng ganoon. Ilang beses na ba siyang sinabi noon kay Brianna na kapatid lang ang turing niya rito? Hindi ba't ilang ulit niya itong sinaktan dahil sa pagtanggi niya rito? Hindi na niya nasagot ang mga tanong na iyon. He just found himself kissing Brianna like he had the right to do that. Sandali pa lang na magkalapat ang mga labi nila nang umungol ito bago unti-unting magmulat ang mga mata. Anong ginagawa mo? Tanong nito sa namumungay na mga mata. Teka, ibaba mo nga ako. Maingat na ibinaba niya ito, ngunit bahagya itong nawala ng balanse. Mukhang may epekto pa rin ang nainom nito kanina. Mabilis na sinaklit niya ito sa bewang, dahilan para mapasaglatak ito sa kanyang katawan. He swallowed when her soft breast pressed on his broad chest. Bakit ganyang kamakatingin? Her fresh breath with a hint of alcohol fanned his face. May ginawa kang kalokohan, ano? Hindi pa rin tumitigil sa kakatawang ibinagsak ni Brianna ang katawan sa kanyang kama. She was laughing for no particular reason. Hindi, mayroon pala. Dahil kasama niya ngayon si Asher. Will you stop laughing? Para kang baliw. Nakapamewang na wika nito na nakatayo sa harap niya. Ayaw mo pa kasing umamin. Anong aaminin ko? Nahinalikan mo ako. Napahagalpak na naman siya ng tawa ng malaki ang mata nito. Hindi siya sanay uminom at noong unang bis niyang sinubukan iyon, ay kalahating bote lang ng birang na inom niya. Kaya ngayon ay talagang tinamaan siya ng alak na ininom niya. Dahil kung hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob na kumilos ng ganon sa harap ng binata. Teka, saan ka pupunta? Mabuhay siyang tumayo nang maglakad ito, papunta sa pinto. Matulog ka na. Utos nito. Ayoko, dito ka muna. Ungot niya. Hinilay niya ito at pilit na pinaupo sa kama. Grabe, hindi ka pala pwedeng malasing. Ang kulit mo eh. Pumalatak ito kapag kuwan ay umupo na. Napahagikhik siya. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Baka naginip ka lang. Paiwas na sagot nito. Umupo siya sa tabi nito at iniharap ang mukha nito sa kanya. Sige nga, halikan mo ako para magkatotoo ang panaginip ko. Paghamon niya rito. Hindi makapaniwalang tinitigan sila nito bago umiling. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Tumigas ang expression niya. Of course I do. Ikaw lang naman ang hindi naniniwala sa sinasabi ko eh. Mula noon hanggang ngayon, Aniya. 4 years ago, you rejected me because you like Ate Bea at kapatid lang ang tingin mo sa akin. Nang magkita ulit tayo, pinilit mong maging parte ng bagong buhay ko. Even I don't want you dahil ayokong masanay na nandyan ka. You keep on doing things that lead me to wrong ideas. Humihigbing natawa siya ng pagak. Umaarte kang concerned na mahalaga ako sa'yo, na mahal mo ko. Hindi ako umaarte lang, Brianna. You're important to me. Nang tangkain itong hawakan siya, ay umiwas siya. Tuluyan ang sumambulat ang damdamin tinanakit at matagal niyang itinago. Hahayaan niyang sariling mailabas iyon. Alam mo ba ang ginagawa mo sa akin, Asher? Pinamaasa mo ako. Sumbat niya. Brianna, I'm sorry. Hindi ko intensyong saktan ka. Hindi siya nakaiwas ng ikulong nito ang mukha niya sa mga kamay nito. Natatalantang pinahid nito ang mga luhang masaganang namamalisbis sa mga pisngi niya. Okay, if you really want me to kiss you, I will. Just don't cry. Bago pa mag-sink in sa isip niya ang kahulugan ng sinabi nito, ay walang babalang sinakop ng mga labi nito ang kanyang mga labi. Napapikit siya dahil sa pakaramdam niya
ay lalong umikot ang paligid niya. Kumapit siya ng mahigpit sa batok nito nang pangkuhin siya nito at dalhin sa kama. Agad na dumagan ito sa kanya nang may higa na siya nito. Saglit na lumayo ito sa kanya upang hubarin ang suot nitong damit. She just stared at him while he was undressing. Nang matanggal na ito ang lahat ng saplot sa katawan nito, ay muli siyang sinilito ng halik, higit na mapusok sa pagkakataong iyon. Then he started to undress her. Napasinghap siya nang dumampi ang mainit na mga labi nito sa leeg niya, pababa sa punong dibdib niya. Napaliyad siya ng tuluyang ang kaninang bibig nito, ang puno ng isang dibdib niya. He alternately gave attention to those peaks habang siya ay halos mabaliw sa sensasyong dulot ng ginagawa nito. Hinaplos niya ang malapad na dibdib nito upang bigyan ito ng kasiyahan. Desire was evident in his eyes. Gusto niyang mag-ilusyon na may kalakip na pag-ibig ang nababasa niya sa mga iyon. I didn't imagine you had grown as beautiful, Brianna. Bulong nito sa paos na tinig habang tila nanam namang ginagawa niyang paghaplos sa katawan nito. So beautiful, sambit nito. Are you sure you won't regret this? He asked while spreading her legs apart. Marami na akong pinagsisihan. I guess it won't hurt if I'll have another one. Matapang na saad niya. Inihanda niya ang sarili niya sa nakatakdang maganap sa pagitan nila. Saglit na nawala ang kalasingan niya nang maramdaman niya ang sakit na dulot ng paggisa ng kanilang mga katawan. Sabay pa silang napaungol nang magsimula na itong umindayog. Napapaliyad siya sa bawat pag-ulos nito sa kanyang kaibuturan. Tila lumipad ang kamalayan niya nang maramdaman niya ang sukdulan ng pag-angkin nito sa kanya. May init na halik ang nagpamulat sa namimigat na mga mata ni Brianna. She thought it was just a dream when she saw Asher. Nakangiti ito. Nang halikan siya nito sa mga labi, ay noon niya na pagtantong totoo ang naganap sa kanila ng nagdaang gabi. Morning, bati nito pagkatapos ng makapagtong hiningang halik na pinagsanuluhan nila. Hey, gising ka na ba? Bakit ka nandito? You don't remember what happened last night? Nakakunot noong tanong nito. Pakiramdam niya ay nag-init ang buong katawan niya nang maalalang na magitan sa kanila. She remembered how Asher made love to her, and she didn't expect him to still be there after that glorious night. Nakala ko hindi na kita magigisnan pa rito. It's hard to leave your bed, babe. She heard that endearment again. You didn't regret it, did you? Nahalata marahil nitong pagkalito niya, kaya masuyo siya nitong niyapo. Okay, let's talk about it now. But I want you to know that I'm happy of what happened last night. Sana ikaw rin. I am. Pag-amin niya dahil iyon naman talaga ang nararamdaman niya. Halatang nasiyahan ito sa sagot niya. Masiglang tumayo ito at kinuha ang tray sa ibabaw ng bedside table. I prepared breakfast for us. Maingat na inilapag nito sa harap niya ang tray na puno ng pagkain. Ibinalot niya ang kumot sa hubad ng katawan niya at nahiyang sumandal sa headboard ng kama. Si Asher ay tanging boxer shorts lang ang suot. Susubuan na lang kita. Malamig na sabi nito bago niya umang sa kanya ang kutsarang may sinagag at bacon. Ibinuka niya ang bibig niya at tinanggap iyon. Nalulunod ang puso niya sa gesture nitong iyon kahit na marami pa rin gumugulo sa isip niya. Ano ang mangyayari pagkatapos ang namagitan sa kanila? Wala silang relasyon, hindi at may nangyari sa kanila. Nito nang hindi agad niya tinanggap ang muling pagsusubo nito ng pagkain sa kanya. Pagkatapos ay ito naman ang sumubo. Napangiti siya ng matamis sa pagsasalo niyang iyon. Saka na lang niya iisipin ang alalahanin tungkol sa kanilang dalawa. She wanted to enjoy that precious moment with him. Magkatulong na inubos nila ang kanilang agahan. Ito pa mismo ang nagpunas ng bibig niya pagkatapos. Hindi siya nakapiyok ng ang mga labi naman ito ang pumalit sa napkin. Uuwi ako ng Mindoro next week. Humihinga na saan nito ng pakawala nito ang mga labi niya. Natigilan siya agad nakaramdam ng lungkot. Ilang araw din ako doon. Siguradong mamimiss kita, kaya gusto sana kitang isama. Nasa boses ito ang pakiusap. Would you come with me? Before she could answer, he thoroughly kissed her again, as if to persuade her. Sabi ni Sir, absent ka ngayon. Anis siya silang makita nito si Brianna. Naiinip ako sa bahay. Bago siya iniwan ni Asher kanina, ay sinabihan sila itong huwag nang pumasok sa opisina dahil alam nitong napagod siya. Umani ng pinong kurot ang kapilyuhan nitong iyon. Si Asher, ang alam niya ay pumasok pa rin ito kahit late na dahil marami itong kailangang asikasuhin. May kausap na client.
Naging mapanudyo ang tingin nito sa kanya. Oy, balita ko. Nag-date kayo kagabi. Anong nangyari? Isinama lang niya ako sa birthday party ng ninong niya. Naghiinit ang mga mising na wika niya. It was not a date. Hindi nga date, pero higit pa ron ang pinagsaluhan ninyo. You gave yourself to him. Host, ano ang nangyari? Tila excited ng tanong nito. Iba ang aura kanina ng sir nang pumasok. Masayang masaya. May aura-aura ka pang nalalaman ha, Ate Cecil. She laughed nervously. Iniintriga mo ako. Uy, namumula ka na agad eh. Wala ka pang ang kinukwento. Pumalatang ito. Sabi ko na nga ba? Sabi ko na nga bang ano? Tama ako ng hinala na may lihim kayong pagnanasa ni Sal sa isa't isa. Ate Cecil, huwag mong sabihing mali ako. Akala ninyo hindi ko napapansin ang malalagkit at lihim na pagsulyap-sulyap ninyo sa isa't isa. Eksaheradong pahayag nito. Grabe kinikilig ako. Kahit nahihiya sa pinagsasasabi nito, ay hindi niya naiwasang matawa sa ginawi nito. Tigilan mo na nga iyan at baka makarinig sa'yo. Saway niya. Umamin ka na kasi. Tigas siya sa pag-iling. Bakit ka nandito? Kasi namimiss mo na siya, diba? May unawaan na kayo ano? She headed towards Asher's office. Ay naku, nababaliw kayo na mabuti pang lumayo na ako at baka maagat ka. Magugulat na lang ako, kayo na ang sunod na ikakasal. Narinig pa niyang wika nito bago niya tuloy ang isinara ang pinto ng opisina ni Asher. Nangingiting lumapit siya sa mesa ng binata. Lihim na nahiling niya na sana ay mangyari nga ang sinabi ni Cecil. Siya na yata ang pinakamasayang babae kung habang buhay niyang makakasama si Asher. After all these years, ito lang ang lalaking minahal niya. Ang akala niya ay nabura na nito sa puso niya pero mali siya. Pinilit lang niyang iwaglit ito sa isip niya pero sa pagdating uli nito sa buhay niya ay muling umalpas ang pag-ibig niya para dito. Wala pang binabanggit si Asher kung ano ang real score sa pagitan nila. Pero sa mga ipinapakita at pinaparamdam nito sa kanya, she hopes he was starting to fall for her. Kaya niya naisipang pumunta roon ay para sabihin ditong payag na siyang sumama rito sa Mindoro. Kanina kasi ay wala siyang naisagot dahil sa pagkabigla. Ngunit pagkatapos ng makapag-isip, nagpa siyang sumama rito. Naisip niyang oras na para harapin niya ang kinatakutan at tinakbuhan niyon. Gusto na niyang makita ang mga magulang niya upang makahingi siya ng tawad sa mga ito. Isa pa, ayaw niyang magkahiwalay sila ni Asher kahit pa ilang araw lang iyon. Natutuwang kinuha niya ang picture frame na nasa ibabaw ng mesa. Ang gwapo mo talaga. Pagkausap niya sa larawan ni Asher, kaya na-inlove ako sa iyo eh. Muli niyang ibinalik iyon sa kanilalagyan nang maagaw ang kanyang pansin ng bagay na tatabunan ng ibang mga papeles doon. Istanda iyon dahil pink at makintab iyon. Nang damputin niya iyon, isa pala itong sobre. Curious na binuksan niya iyon. Namanghasi nang makita ang laman niyon, isang wedding invitation. Nanginginid ang kamay na binuklat niya iyon. Ikakasal na si Ate Bea. Anas niya pagkatapos tingnan ang mga detalyeng nakasulat sa invitation. Iyon ba ang dahilan ng pag-uwi ni Asher sa Mindoro? Pero bakit kailangan pa siya nitong isama? Sino rin ang sumagot sa tanong niya. Ayaw niyang magmukhang kawawa sa harap ni Bea na babaeng minahal niya. O hanggang ngayon ay minamahal. Umantak ang loob niya nang maisip na gusto siyang gamitin ito